Repasuhin po natin mga kababayan kung sino-sino po itong mga naging biktima nitong maanumalyang flood control project mga kababayan. Magmula po sa mga taga-dating DPWH, mga inhinyero at ang pangatlo, maging mga businessman, mga kababayan na maaaring magsiwalat, maaaring may nalalaman kung sino ang mastermind nitong maanumalyang flood control project. Meron pong iba tinambangan, yung iba po mga nangategi na, yung iba naman nabuhay pa mga kababayan. Sa madaling salita, mga naging miserable ang buhay, kagaya po ni Yusek Cabral, hanggang sa umabot po tayo dito sa punto kay Yusek Cabral mga kababayan. Kasi alam ko po, karamihan sa atin, maaaring hindi po ito alam. Ngayon, para malaman po natin at kinakailangan natin itong itaga sa ating memorya, mga kababayan, ibibigay ko sa inyo. Maaari yung iba naman, alam na ito, pero nakalimutan na. Kaya nga, re-repasuhin po natin ito, mga kababayan. Ala-ala natin ito para wag malaman po natin kung sino-sino po itong mga naging miserable ang buhay. O ito na. Simulan ko na, pero bago ko po ipagpatuloy, makikisuyo po muna sa mga hindi nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share na rin po nitong video para marami po tayong mga kababayan ang makaalam tungkol ho dito mga kababayan. Mabuti na lamang po at meron tayong napakagaling na researcher mga kababayan. Walang iba kundi si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Inisa-isa niya ho ito Kaya ngayon, tama sabi ko, kinakailangan isa-isahin natin ito. At pag-usapan natin ito para manariwa sa kaisipan natin na isang araw, ganito katindi ang nangyari sa Pilipinas dahil lang sa mga anomalya sa flood control project. Ito na po. Sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, ilang kaso ng pagpatay pa ba ang gagawin bago malaman ang buong katotohanan? Walang iba kundi itong mga mastermind, mga kababayan. Ang tinutukoy po dito ni Attorney Rowena Guanzon patungkol po dito sa sinasabi niyang katotohanan. Katotohanan na kung sino talaga ang mastermind. Ito una. A female civil engineer and contractor from Barangay San Marcelino ito, mga kababayan. A female civil engineer and contractor from Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Naku po, inhinyero, mga kababayan. Taga Ilocos Norte. Tandaan po natin, mayroon pong maanumalyang flood control project di umano dyan sa Ilocos Norte, mga kababayan, si Sandro Marcos. Pero wala akong sinasabi basta sabi lang ni Pulong Duterte, mayroon di umanong palpak na flood control project si Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte. Hanggang doon lang ako. Okay? Was ambush, and shoot near her home. Ayan, in sitio Barangay San Marcelino yata ito, mga kababayan. Kasi putol na, kita niyo naman, putol. Basta, na-ambush siya. Ano siya? Civil engineer, babae mga kababayan. Tinambangan. Kita niyo na. Itong pangalawa naman, isa lang po ito, basahin ko na rin. Lady engineer, shoot dead. Tegi, mga kababayan, in Ilocos Norte. Kasi dito po sa pangalawa, sinabi lang inambos, pero wala sinabing tegi. Dito talagang nategi. Ito, Lady Engineer, shoot dead in Ilocos Norte. Isa lang po yan. Itong binasa ko nung una at saka itong pangalawa. September 27, 2025. Lawag City, Ilocos Norte. A lady project engineer was gunned down on Friday night.
in situ, ito pala, Nagmarkaan, Barangay San Marcelino. Sorry, kanina ha, hindi ko masyadong nabasa kasi nga sabi ko putol. Ang sabi ko sitio San Marcelino, pero sitio Nagmarkaan pala ito mga kababayan. Barangay San Marcelino. Ayan, maliwanag tayo dyan. Ano nangyari? Nategi po yung ale, mga kababayan. Inhinyero, civil engineer at saka project manager o project engineer, nategi. Kita nyo, hindi lang si Yusek Cabral. Pero, lilinaw ko, hindi ko sinasabing tinegi si Cabral. Pero, bakit nategi itong ale? Ha? Ito pa. DPWH official commits. Naku po, ito iba naman to. Nagpakategi ho ito mga kababayan. Ginurgor niya po yung sarili niya. Commits suicide amid flood control scandal. Kita nyo na. In a Facebook post shared by a department employee. DPWH employee. The victim was identified as the chairman of the Bids and Awards Committee of the DPWH Sorsogon. Dahil pa rin po ito sa flood control scandal mga kababayan. Natatakot siya na baka isang araw balikan siya, maaring ganun. Natatakot siya baka isang araw habulin siya at ipagurgur siya. Kaya ang ginawa niya, naisipan niya, tapusin na lang po yung kanyang sarili. Ayan, sa pamamagitan ng paggurgor sa kanyang sarili. Pero, ang dahilan ay flood control scandal pa rin. Di po ba? Biktima? Yes. Ito pa isa. Ay parehas lang yata ito. Parehas lang ito mga babayan. Pero basahin ko na rin. Kasi Sorsogon pa rin ito nakalagay rito DPWH mourns death of Sorsogon engineer appeals for privacy. Ayaw nila ng gulo. Pero wala na. Nangyari na ang nangyari. In a statement released Thursday, the DPWH mourned and the death of Engineer Larry Reyes, chairman of the Bids and Awards Committee of the agency. Mga kababayan, nabigyan siya ng award o na-awardan siya ng isang proyekto. Nanalo siya sa bidding sa DPWH. Kaso, baka meron itong nalalaman, baka sangkot ito talaga, natatakot na baka makulong, o di kaya habulin siya, ipagurgur siya, ay inunahan niya na mga kababayan, nagbigti na lang. Ito pa, BARM engineer, shoot dead, in Maguindanao del Norte, mga kababayan. September 17 po ito, 2025, an engineer working at the Social Services Ministry in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, was shoot. Tegi pa rin, mga kababayan, Inhinyero, ginurgor, maaaring meron itong nalalaman. Bakit nauuso ngayon niya? Hindi po sila gugurgurin, mga kababayan, kung wala po itong mga nalalaman. Hindi nalalaman, kundi talagang mga. Ganoon po kalalim ang kanilang mga nalalaman. Kaya ho sila pinatatahimik na lang. Motorcycle rider gunman kill project engineer in Basilan. Arnold Espares, Isabela City Police Chief for investigation identified the victim of engineer Elvin Sabdula, 44, a resident of Barangay Balas. Ayan, mga kababayan. Isa lang yata ito. Isa lang yata yan. Itong binasa ko na ito. Pero, biktima pa rin po, mga kababayan, dahil po ito sa maanumalyang flood control project. Di po ba? Ito pa. Iba naman po ito. Business groups, engineers, sound alarm after Bacolod businessman
shoot dead pa rin po, mga kababayan. Kita nyo na. Ito pa. The victim, Romy Lee, was former president of the Philippines Institute of Civil Engineer in Negros Occidental, mga kababayan. Anong ginawa? Bang, bang, bang. Gorgor. Ito pa. Hanggang sa umabot po tayo dito kay Jose Cabral, ha. PBBM denounces shooting of contractor in Negros Oriental. Ito, isa lang yan. President Ferdinand R. Marcos Jr. has condemned the shooting of a 58-year-old engineer and contractor while on his way. Potol na po. Hindi ko na mabasa kasi screenshot lang po ito eh. Ito pa, Bacolod businessman killed in broad daylight. Kita nyo na, September 9, 2025, a businessman from this city was shot and killed Tuesday morning as he was about to open his hardware store. So, businessman ito, mga kababayan. Maaaring itong mga inhinyero, mga taga-DPWH, dito kumukuha ng supply sa kanyang hardware. Maaaring marami itong nalalaman, sukina ng mga kontraktor, mga kababayan na merong ginagawang anomalya. So, dinamay po pati businessman. Bang, bang, bang. Ginanon din po. Pero tahimik ito. Nabalitaan niyo po ba ito? Hindi masyado ito umingay sa social media o maging sa mainstream media, mga kababayan. Pero ngayon, naisiwalat po ni Madam Rowena Guanzon at sinigundahan naman po natin. Para lang po ito dagdag kaalaman sa ating lahat na hindi lamang po si dating Yusek Cabral ang naging biktima nitong maanomalyang flood control project. Dapat seryosohin na talaga ito ng Administrasyong Marcos o ni Mr. President mismo, mga kababayan. Wala nang sinisino. Kaya si Hudang pinsan kita, kaya si Hudang taga-DPWH ka na kaibigan kita, meron kang ginagawang hindi maganda, dapat ipapakulong kita. Dapat ganun, no? Si Mr. President, mga kababayan, kaso ngayon, namatay na si Cabral. Wala po tayong narinig na mga announcement ni Mr. President. Bingi na naman siya. Baka nag-iisip pa siya kung ano sasabihin niya. Tahimik na naman ang Palasyo Malacanang. Si Auntie Claire, oo, nagpaabot ng pakikiramay, pero hanggang dun lang. No? Hindi sila nagbigay ng mga malalalim na dahilan bakit ito nagurgor si dating Undersecretary Cabral. O ito na, umabot na po tayo sa sukdulan dito kay Cabral. Ito, basahin po natin. Former Department of Public Works and Highways, DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, who had been linked to the flood control project scandal, was found lifeless along the Bued River on Kenon Road in Tuba, Benguet, mga kababayan. The Benguet Police Provincial Office said Cabral was discovered at around 8 p.m. on Thursday, December 18, about 20 to 30 meters below the highway. Police said she was last seen near the area at around 3 p.m., mga kababayan, on the same day after asking her driver Ricardo Munoz Hernandez to let her get off along the road, mga kababayan. So, yan. Ito ang pinakahuling naging biktima o nagbuwis ng buhay dito sa maanumalyang flood control project. Sana wala na pong maging kasunod kay Yusek Cabral, mga kababayan. Sana matumbok na po kung sino ang mastermind
masyadong aksaya po ng buhay, mga kababayan. Napakarami na pong mga nagbuwis ng buhay. Pero wala pang napapanagot na mga sangkot dito sa maanumalyang flood control project. Sana sa lalong madaling panahon matumbok na kung sino ang mastermind talaga. Yung bang investigasyon na walang kinikilingan, walang kinatatakutan, kasi hudang isa ka sa mga pinakamataas na opisyal maliban sa presidente, ha. Kasi ang presidente meron po yung immunity. Hindi ho yan pwedeng makasuhan, mga kababayan, sa ngayon. Halimbawa, magmula sa speaker, pababa. Senate President, pababa. Ayan. Makasuhan na. Para kahit papaano, makamta naman ng mga Pilipino ang hinahanap na hustisya dito sa maanumalyang flood control project. Hustisya na maipakulong ang mastermind. Dahil nga, naghahanap tayo at nagnanais tayo, mga kababayan, na meron pumapanagot dito sa maanumalyang flood control project na ito. Ito ho, kalalabas lang na balita, mga kababayan, sabi po ito ni Secretary Vince Dizon, mga kababayan, pananagutin ang dapat panagutin. Tatandaan namin yan, ha? Secretary Vince Dizon, sir. Tatandaan namin yan. Kapag ka itong mga inilagay mong pangalan at litrato ay hindi mo papanagot, ito lahat, ikaw ang babalikan namin, sir. Humanda ka. Kung noon pumasok ka dyan sa DPWH, blooming pa yung itsura mo, fresh ka pa, hindi pa namuti ang buhok mo dahil sa problema, pag hindi mo ito naipakulong lahat, sir, lalahatin ko na. Babalikan ka namin. Yung itsura mo ngayon, baka dumoble pa yan. Sobrang haggard mo na. Tao ang mag-iingay, gagawa ng ingay para mapanagot mo ito. Inilabas ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang listahan ng mga individual na inirekomenda nilang kasuhan ng criminal and administrative charges kaugnay sa mga isyo ng korupsyon sa flood control project. Inirekomenda di umano. Nino? Ni Vince Dizon na kasuhan ng administrative charges, mga kababayan, at kriminal. Ito, papangalanan po natin. Naku po, nangunguna ho. Yung paborito po ninyong lahat, mga kababayan. Kabilang dito eto na, Leyte, 1st District Representative Martin Romualdez. Naku po, kasuhan nyo ito, ha. Pag hindi, kukutongan kita. Vince Dizon. Former Bicol Party List Representative Saldico. Former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nako. At dating Senador Bong Revilla. Ba't nadamay si Bong dito? Nako po. Sige, nilagay. Di sige. Kasama din sa listahan sina Senador Jinggoy Estrada. Naku po, kalawang pagkakataon makukulong pa yata. At mga kongresistang sina Edwin Garjola, James Ang Jr., Jerny Nisay, Agustina Pancho, Joseph Lara, Francisco Matugas II, at Noel Rivera. Hindi pa ho yan. Marami pa po, maliban sa mga elected official, mga kababayan, meron din pong mga kontraktor. Ito na po sila. Kasama din sa kakasuhan sina Sara Diskaya. Ayan na, kinasuhan na, nakulong na po. Roberto Bernardo, nasa na ngayon tumama na ito.
Bakit hindi po namin nasisilayan sa mga mainstream media? Vince Dizon, nasaan na? Si Bernardo Roberto, Vince Dizon. Kung ayaw mong dumobli ang stress sa mukha mo, dalian nyo, kilos nyo. Mario Lipana, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, at 67 pang mga individual. Aba, ilagay nyo pangalan. Hindi pwedeng 67 pa. Isa-isahin nyo. Ilagay nyo para malaman ng tao kung sino-sino ito sila. Bakit? Iniiwas nyo sila sa kahihiyan? Aba, hindi yun pwede. Pahiyaan na kung pahiyaan, dapat mapahiya yung mga yan. Kasi mga magnanakaw yan eh. Ito pa. Ang mga nasabing individual ay inirekomenda umano nilang kasuhan ng plunder. Plunder, malversation, anti-graft, bribery, at iba pang mga kaso na kaugnay sa maanumalyang flood control project. Tatandaan namin yan, Vince Dizon, ha? Kakasuhan nyo talaga, ha? Total, inirekomenda ninyo eh. Inirekomenda. So, ibig sabihin, sa mga investigasyon na ginawa, napatunayan na meron silang pagkakasala, sangkot sila, maliwanag na isa sila sa mga sangkot dito sa maanumalyang flood control project. Kaya inirekomenda ninyo. So, tutuhanin nyo po ito. Sa kasalukuyan, nasa 9 na ang sinuspinde o sinibak sa pwesto sa DPWH. Bakit hindi po ninyo sinisibak pa si Martin Romualdez? Mabuti pa si Saldico. Meron pang kaunting delikadesa. May kahihiyan. Manipis ang mukha, hindi makapal. Si Romualdez, hindi pa ba magre-resign yung mama na yan? Vince Dizon, anong gagawin ninyo? Kakasuhan lang? Baka mga makwits pa yan eh. Baka mga mapawalang sala, pambuang Ayon kay Dizon, magkakaroon sila ng recruitment tour sa iba't ibang mga paaralan at universidad sa Enero upang maghanap ng mga bagong engineers at accountant bilang bahagi ng kanilang reforma. Ayan, mga kababayan. Wala na kami pakialam dyan, karapatan nyo yan kung mag-iikot kayo sa iba't ibang universidad para maghanap ng mga engineer at ng kung ano-ano pang mga posisyon na hinahanap ninyo para maging kahalili nila sa inyong departamento. Wala kaming pakialam dyan. Ang concern ng netizen o ng taong bayan ay mapanagot itong mga pinangalanan. Total, Vince Dizon, sa inyo po nang galing, kayo po ang naglabas nito mga pangalan na ito, tutuhanin niyo po, sir. Dahil pag hindi niyo po ito tinutuo, papogi lang, babalikan ka po namin, hindi po namin kayo tatantanan. Mapupuno talaga ng uka-uka yung ulo mo. Sa paano? Magkaroon po kayo ng, tawag nung sakit na yun, inalalagas yung buhok dahil sa stress, mga kababayan. Alopecia. Magka-uka-uka yung buhok mo. Magka-alopecia ka talaga kasi hindi ka tatantanan ng taong bayan. Hindi ka makatulog. Stress ka na. Di magkakaroon ka ng alopecia. Pag hindi ka tinantanan ng mga kababayan natin, kaya tutuhanin mo to. Kasuhan mo silang lahat. Sana maipakulong talaga. Hindi yung, sige, magkulong-kulungan ka muna dyan, kuno. Para masiyahan yung mga kababayan natin. Pero ang totoo naman pala, laro lang, walang ganon. Magagalit na ang tao. Hindi na biro itong mga nangyayari sa atin ngayon. Dating Yusek, hindi pa namin malaman kung kusa ba itong nagpakamatay o talagang pinatay. Nako. Ito pa isang balita, mga kababayan. Ito na. Nabuhay na ang inyong idolo. Idolo ninyo. Idolo nyo ba ito? Nabuhay na ang pagbabalik, mga kababayan. Hindi po ng Panday, kundi ang kalaban ng Panday. Walang iba, kundi si Torre. Nagbabalik na po sa eksena.
nga, tapos na po yung kanyang season break. Mga kababayan, binigyan na po siya ng panibagong trabaho ni Bongbong Marcos. Ano na naman kaya ang pinaplano nila o niluluto nila? Mga kababayan, nako, eto ho. Justin, itinilaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating PNP Chief Nicolas Torre III bilang bagong MMDA General Manager. Mga kababayan, dalawang general na ito. General Manager Nicolas Torre III. General pa siya ngayon hanggang ngayon, di ba? 4-star general pa siya hanggang ngayon eh. Tapos naging general manager pa siya ng MMDA. Aba, ang tindi ng tawag dito, ng mga posisyon ni General Torre. Puro general. Saka makakita. General manager na, general pa ng PNP. Tindi, no? Ang tanong, ano naman kaya ang magiging project na naman ni Torre, mga kababayan? Ano na naman kaya ang ipag-uutos sa kanya? Bakit binuhay na naman itong mama na ito? Kilala po natin si Torre, mga kababayan eh. Alam na po natin yung karakas itong mama na ito eh. No? Maaaring gagawin na naman itong tuta. Ayan, ha? O meron na naman panibagong assignment. Mga kababayan na hindi lang pagiging isang general manager sa MMDA, kundi, nako, baka gagawin na naman itong attack dog, mga kababayan. Ano ho sa palagay ninyo? O, kayo na po ang humusga. O, ito pa isang balita, mga kababayan. Sana lang talaga hindi maghasik ng lagim yung mama na yan. Baka maghasik na naman ng lagim yung mama na yan, mga kababayan. Ito pa, good news naman tayo. Naku, puro naman po tayo, puro naman po tayo sakit dibdib ng mga balita. O ito, good news naman tayo. No? Tungkol po ito sa trust rating at saka approval rating ni BP Inday Sara, ni Marcos, ni Soto at ni Boji D. Ito, BP Sara, most trusted leader pa rin. Naku po, palakpakan. Hindi talaga ng pangalawang Pangulo. Walang makakatalo. Tiniris na, siniraan na, binanatan na, pero nananatili pa rin pong nasa tuktok ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, walang makakatalo. Sakit nito sa pandinig. Ang sakit nito kay Marcos. Nananatiling most trusted national leader si Vice President Sara Duterte ayon sa pinakahuling pahayag end of the year survey ng Publicos Asia, mga kababayan. Kita nyo naman po. Simulan po natin kay Marcos. Ang kanyang approval, mga kababayan, 22% lamang. Ang kanyang trust rating, mga kababayan, 15% na lamang. Mantakin nyo ho yan. Mga kababayan natin nagtitiwala sa ating Pangulo, sa 120 million population ng ating bansa, 15% lamang po ang nagtitiwala sa ating presidente. Kawawa naman po. Baka karamihan pa dito, mga bangag. Mga adik. Mga umiidolo sa kanya. Mga kapwa niya, tabingi rin ang panga. Umalikot ang panga tuwing nagsasalita. 15% na lamang, kawawa naman. Approval, 22% na lamang po. Ang approval rating ni BBM, kawawa naman. Ito na. Pangalawang Pangulo, Inday Sara, mga kababayan. Approval niya, 34%, napakataas. Trust ratings, 31% po. Ganyan ang tinitiris ninyo, ang mga sinisiraan ninyo, ang binabanatan ninyo. Hindi nalalagas, hindi bumabagsak, abay nananatiling mataas ang lipad.
Oh, ginagalang, pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Umanda kayo. Sa 2028, ayaw nyo man at gusto, magiging presidente si Inday Sara. Senate President, Tito Soto, 24% mga kababayan, mataas pa yung kay Soto kaysa kay Marcos. Magpalit na lang kaya kayo. Marcos, Soto, pwede ba magpalit na magpalit na lang kayo? Mr. President, mataas pa approval rating ni Soto sa iyo Nakakahiya ito, sir. 24% po kay Soto. Pero yung kanyang trust rating, mga kababayan, ni Soto, 15% katulad po kay Marcos. Magpa na mas marami pang approval o mataas pang porsyento ng approval ni Soto. Kay Bo GD, Speaker of the House, 12% po yung kanya approval, 8% naman po ang kanyang trust rating. So, hayaan na natin yan si Bo GD. Meron lang naman yan. Ano lang naman yan, mga kababayan? Buntot lang yan, buntot lang yan. Wala yan, walang bilang yan. Hindi nga natin kilala yan Di po ba, mga kababayan? Mga nakikilala dyan, mga parehas na lang rin po, elected official. Yan lang. So, yan po ang ganap ngayon sa ating bansa. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.